Hindi mo kailangan ng babae sa buhay mo. Hindi mo kailangan ng babae para ma-inspire ka. What's up mga ropa? Inabuong yung lingkod. Suplado mo to. Okay mga ropa, meron akong papakinig sa inyo. Tinag ng isa sa mga ropa natin. Panoorin nyo. Totoo ba na ang playboy ay nagbabago? Nagbabago ba? May chance ba magbago ang isang playboy o once a cheater, always a cheater? Well, maraming factors na nagiging pwedeng pagmula ng pagbabago. Well, kung tama yung tao, tama yung babae na yun yung hinahanap niya. Meron naman yung edad ng lalaki. Panahon talaga, minsan nag-eksperimento, naglalaro pa. Pero para malaman mo na nagbago talaga at seryoso sa iyo sa lalaki. Ano po yung mga signs? Unang-una yung mga dating mga ginagawa niya na hindi okay, mga negativity sa buhay niya, binabago niya yun. Nababago yun kahit di mo pagsabihan. Kasi inspired sa'yo sa pagmamahal na nararamdaman niya para sa'yo. Gusto niya maging better version siya ng sarili niya. At makita yun ng babaeng minamahal niya. Kasi So actions. actions siya, naka-align dun sa mga sinasabi niya, mga pinangangako niya sa'yo, nakikita mo. No, tapos meron kang kapayapaan kasi nakikita mo tama yung nakikita mo sa pinapangako So mapayapa po. So actions, hindi pwede yung bola-bola lang nila. No. Kasi pwedeng magsabi ng tamang words. Kadaling mambola, di ba? Kadaling magsabi ng kung ano-ano, papangako sa'yo kung ano. Okay mga ropa. Okay naman yung mga sinabi ng tatay niya, pero ako naniniwala ako hindi mo kailangan ng babae para magbago. Hindi mo kailangan ng babae para ma-inspire. Enough na yung malaman mo or nag-self-reflect ka na kailangan mo talaga may baguhin or kailangan mong may ayusin sa sarili mo. Kaya mga ropa, huwag kayong masyadong dependent na hintayin ko yung babae na pwede makapagpabago sa akin. May mga ganyan lalaki. Hintayin ko yung tamang panahon na alam ko yung someday things will change, blah blah blah. What the fuck? Kung ikaw, yung lalaki na walang binabago sa sarili or wala kang inaayos sa sarili mo, tapos nag-expect ka na may mangyayaring maganda or may mangyayaring pagbabago, then you are delusional. Okay? Walang mangyayari na pagbabago kung ikaw mismo sa sarili mo wala kang binabago or ikaw mismo sa sarili mo hindi ka aware sa mga pangit mong ugali, sa mga diskarte mong sablay, kung paano mo nakikita ang babae, kung paano mo nakikita ang isang relationship, kung paano magdala ng relationship. Lahat ng yan ay hindi mag-i-improve. Okay, 3 na nga lang yung dapat mong i-improve. Sa ating mga lalaki, 3 yung dapat natin i-improve, di ba? Yung sinasabi natin na kailangan na i-prioritize natin, di ba? Una, wealth. Tapos relationship. Tapos yung health natin, di ba? Kung wala kang relationship, you should have relationship with yourself. Kasi pag wala ka nun, how can you improve yourself? Kung ikaw mismo, inis ka sa sarili mo o wala kang magandang relasyon sa sarili mo, di ba? Kaya nga makikita mo sa mga taong or sa mga ibang content creator, especially yung mga babae na nagpapayo, parang karamihan na sinasabi nila is more on bitterness, di ba? Or yun na-experience nila sa isang lalaki na dapat ganito ka, na dapat ganyan ka. Bibihira yung makikita mo na talagang very calm magbigay ng advice. Kaya nga ilan-ilan lang talaga or I think napakadalang. Si Coach B lang yung nakita ko na kahit pa paano maayos-ayos magbigay ng advice pagdating sa mga kababaihan or pagdating sa pagpili ng mga kalalakihan or kung paano nila ma-attract yung mga kalalakihan. The rest, wala talaga more on hurt more on pain. Di ba? Kaya nga, kung gano'n ang lumalabas sa bibig mo, then mga ganun type of shit yung pwedeng ma-attract mo. Di ba? Anyway, so yun mga ropa, ulitin ko, hindi mo kailangan ng babae sa buhay mo. Hindi mo kailangan ng babae para ma-inspire ka. Enough na yung mag-self-reflect ka at pain na naranasan mo sa buhay mo. Okay? Para masabi mong, I need to change or I need to do something para may different result naman ako. Diba? Sa inyo, marami sa inyo, especially during my life, sinasabi nyo, ang laki ng tulong ko sa inyo since nung napanood nyo yung videos ko, kumbaga talaga nag-binge watching kayo para dun sa videos ko or sa mga content natin. Kasi nga alam nyo na there's something wrong sa inyo, di ba? The more na adik ka doon sa videos natin or sa content natin, the more na you want more, di ba? Kasi nga alam mo kasi na-open yung kaalaman mo. Kumbaga, yung third eye mo parang nabubuksan. Oo nga, no? Ba't kaya ganun? Pero ang totoong reason lang naman is nanggagaling ka sa feelings mo.
Diba? Kasi pag nagagaling ka sa feelings mo, doon na nagkakaroon ng problema. Hindi mo na nakikita yung reality or hindi mo na masyadong nagigauge yung realidad na pangyayari. Okay? Laging tatandaan ng babae, laging gusto ng lalaki na the best. Ngayon, kung hindi ka the best or biglang nawala siya sa buhay mo, dalawa lang naman yan eh. Malaking chance na hindi ka na talaga the best o hindi ka niya na nakikita ng the best. Or, yun nga, yung sinasabi natin na mas kailangan mo na siya kaysa mas kailangan ka niya. Or nawala na yung drama. Gets? Hindi mo na napapafeel yung mga different types of shit or different types of emotions na hinahanap niya. Ganyan ang mga babae, mga ropa. Kaya nga kung makakabisado mo, madaling i-retain ng isang babae kung naibibigay mo yung emotional needs niya. Di ba? Well, don't get me wrong, may mga babae pa rin talaga na, syempre, andun nga yung salitang hypergamy, di ba? And they're still looking for the best guy. May mga lalaki pa rin mas magaling sa atin. Lagi nyo tatandaan yan, hindi ka lang magaling. Hindi lang ikaw ang magaling, may mga ibang lalaki rin magaling sa'yo. Ang tanging dapat mo na lang talaga kilalanin or hanapin is yung babae talaga na kahit hindi mo siya kasama, talagang sa'yo lang yung pagtingin niya or sa'yo lang na nakatuon. Kaya nga masarap asawahin or masarap i-girlfriend yung mga homebody na babae. Kasi talagang, alam mo, sa bahay lang siya eh. Di ba? Hinihintay niya lang yung pag-uwi mo or pag malis kayo, sabihin niya, babe, uwi tayo, gabi na eh. Ay, mga ganyan, di ba? Babe, pagod na ako, di ba? Kasi for the whole day, magkasama na kayo. Di ba? I mean, I'm talking about the long-term relationship or matagal ng karelasyon. I'm not talking about yung mga bago-bago pa lang. Pag mga bago-bago pa lang, hindi nyo naman kailangan kasama sila madalas. Okay? Kasi andun pa rin yung getting to know eh. Kasi pag masyado mong pinupush or pag masyado ka naging pushy sa isang babae na kilalanin siya ng gusto, na talagang gusto mo 8 hours, 10 hours magkasama kayo, hindi rin maganda eh. Di ba? Nawawala yung curiosity. Maraming mga nagbibigay ng advice or marami kang makikitang pagbibigay ng advice regarding yung sa pwede naman na umabot ng more than 3 hours, 5 hours, 8 hours as long as she's attracted sa'yo. But most of the time na dinedate natin, hindi pa naman ganun kataas yung attraction sa atin, di ba? Kumbaga, we're still building, di ba? Kumbaga, ina-attract pa rin natin sila. At kahit na nasa relationship ka, you still need to do that. You need to attract her sa mga bagay na pinakikita mo sa kanya, sa mga bagay na meron ka. At yung babae naman, kailangan niya talaga matutunan na i-retain ka sa pamamagitan ng ano pa yung kaya mong i-offer bukod sa kipi mo. Di ba? Kasi kung puro ekop lang yung kaya niyang ibigay sa'yo, kipi niya, wala rin mangyayari. Di ba? May times na bad trip ka, wala kang gana, di ba? Hindi rin yun nasagot eh. Di ba? Hindi naman laging ekop eh. Hindi rin naman laging keeping niya yung kasagutan sa mga kalungkutan mo, sa mga problema mo. Tama na yung minsan nandyan siya, marunong siya makaramdam, di ba? Naintindihan niya yung ginagawa mo at lahat ng ginagawa mo ay para sa kanila, di ba? Para sa kanila kasi hindi lang naman siya mag-isa sa buhay mo, di ba? Baka 3 sila, 4 sila, 5 sila, di ba? Wala namang masama, di ba? As long as alam ng mga babae na 3 sila, 4 sila, 5 sila, I don't think na magkakaproblema. Kahit na sabihin mo hindi sila magkakakilala, as long as alam nila sa isa't isa na, okay, 3 kami sa buhay mo, okay, 4 kami sa buhay mo, okay, 2 pala kami. Meron ako nabasang quote, sabi niya, having a wife and having a girlfriend is enough to have a good relationship. More than 2 is already considered cheating. So, pag may girlfriend ka, may asawa ka, enough na yun, masaya na yun. Di mo na kailangan daw maghanap ng iba. Kasi pag may isa ka pa, cheating na yun. At some point, it makes sense sometimes. Kasi nga tayo mga lalaki, meron tayong, kung ang babae, merong duality. Tayo, meron kang maturity, nandun yung pagiging man mo. Or, andun yung pagiging boy mo na hindi nawawala na you still have a boy inside you na kailangan na nabibigyan mo pa rin ng atensyon. Kasi naniniwala ako na pag inignore mo din yun, hindi rin magiging masaya yung buhay mo eh. Kasi yung pagiging boy mo, yun yung nagbibigay rin ng excitement eh. Pero pagdating sa relationship, yun ang wag mong paiinlabin, yung boy. Diba? Yun ang hindi dapat magdala ng relationship, kundi yung man ang dapat nagdadala ng relationship. Kung ang babae, like I said, may duality, which is yung moral and desire. Sa lalaki naman, may boy and man.
So pag boy ang pinagdala mo ng relationship or pag boy ang nag-analyze ng every situation, you might get fucked up. Pero pag ang man nag-self-reflect or siya pinagdala mo ng relationship, malaking chance na mas makita niya ng logical kaysa emotional yung sitwasyon. Gets mga ropa? Basta lagi niyo tatandaan, hindi niyo kailangan ng babae para ma-inspire. Hindi niyo kailangan ng babae para ma-realize niyo yung mga kalokohan niyo. Di ba? Hindi niyo kailangan ng babae para masabi natin na you need to change something within yourself. Okay? Well, there are times na darating yung babae na ayaw mong mawala. So, mag-a-adjust ka. Diba? I mean to say is, meron kang pwedeng baguhin, pero not to the point na i-adjust mo yung sarili mo para dun sa mood niya, para sa personality niya. No. Okay? You should be still who you fucking are. Okay? Wag na wag mong aalisin kung sino ka. Wag mong babaguhin kung sino ka. Okay? Kasi ikaw yan. Meron tayong uniqueness lahat. At doon tayo nagugustuhan ng taong gusto natin or ng mga taong nakapaligid sa atin. Hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo para sa isang babae. And stop being unfair sa sarili mo. Kasi pangit yung ganun. Babaguhin mo yung sarili mo para sa isang tao kasi ayaw mo lang siya mawala. No, it's not. Okay? Pwedeng nag-a-adjust ka in a good way para at least mas ma-retain mo yung relationship nyo. Pero hindi yun to the point na babaguhin mo yung sarili mo para lang masabi mo na ayoko siyang mawala, so I will do this for her. No. Lagi nyo tatandaan, you do things for yourself, not for her. Paliwanag ba mga ropa? Okay, so yun lang mga ropa. Thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be back mysterious mga ropa.